Bilang bata, ang buhay ay laging nagbabago dahil sa karera ng aking ama sa militar. Madalas kaming lumipat, bawat bagong base ay nag-aalok ng bagong simula, ngunit hindi kailanman permanenteng tahanan. Ang pamumuhay na ito ay ginawa akong matatag at madaling umangkop, ngunit nananabik din ako sa katatagan at isang lugar na sarili ko. Naaalala ko na nagpasya akong magbukas ng sarili kong negosyo, isang lugar upang magtanim ng mga ugat at bumuo ng isang bagay na pangmatagalan. Pagkatapos ng kolehiyo, na may mga degree sa Arabic at Computer Science, nagpatala ako sa Army. Ang aking mga kasanayan sa wika ay nagbigay sa akin ng trabaho bilang isang tagasalin sa mga magulong rehiyon ng gitnang silangan. Sa panahong ito, nagkaroon ako ng interes sa teknolohiya ng seguridad, na kinikilala ang kahalagahan nito para sa personal at pambansang kaligtasan. Ang karanasang ito ang humubog sa aking karera pagkatapos ng militar, na pinagsasama ang aking mga teknikal na kasanayan sa isang misyon upang lumikha ng isang ligtas na kapaligiran. Pagkatapos umalis sa militar, naghangad akong magbukas ng isang tindahan ng computer at kagamitan sa seguridad sa mga suburb ng Chicago. Gusto ko ng isang lugar sa pagitan ng dalawang tindahan ng Best Buy at malapit sa isang abalang shopping center. Sa ikalawang araw ng paghahanap, natagpuan ko ang perpektong lugar na may karatula na, "For rent." Habang tinitingnan ko ang madilim at bakanteng tindahan, bumukas ang pinto, na nagpagulat sa akin. Dalawang babae ang lumabas, tumatawa sa aking reaksyon. "Paumanhin kung nagulat ka namin," sabi ng isa. "Hindi namin inaasahan ng isang pipang tom sa tanghaling tapat." Paumanhin, reflex lang iyon. Kung mayroon akong M4 rifle, pupunuin ko kayo ng butas. Ayokong saktan ang dalawang mababait na babae. "Siguro militar ka, hindi SWAT." Masyadong nerbyoso, biro ng mas matangkad na babae. "Naghahanap ka bang umupa?" tanong ng mas maikling babae. "Oo, available ba ang espasyong ito?" "Ako si Bob." "Ako si Carol Hughes, ahente ng pagpapaupa." "Ito si Susan Parker, ang aming banker." Mahigpit na nakipagkamay si Carol sa akin. "Ikinagagalak kitang makilala." Sumagot si Susan, "Baka hindi kaya ng budget ko ang upa." "Kinukumpirma ko ang lease para i-update ang aming mga credit file," sabi ni Carol. "Kapag mataas na ang occupancy, ibababa namin ang interest rate ng loan." "Magkano ang upa?" $1,200 bawat buwan, dagdag kuryente, sagot ni Carol. Tanong ko kay Susan, "Ano ang pinakamababang lease term?" 6 na buwan o higit pa, sagot niya. "Carol, babayaran ko ang $1,000 bawat buwan para sa isang taon ng upfront. Pwede ba iyon?" Mabilis na tinanggap ni Carol ang aking alok at bumaling kay Susan. "Maaaring maging isang magandang customer ng bangko siya para sa iyo. Narito ang aking card," sabi ni Susan, sinusuri ako. Umalis si Carol para gawin ang papeles, at nag-alok akong isama si Susan sa bangko, na nagmumungkahi ng pananghalian pagkatapos. Sumang-ayon siya, humanga sa aking Corvette. "May oras ka ba para sa pananghalian?" tanong ko. "Oo," nakangiti niyang sagot. "Mahusay, bakit hindi mo kami ihatid sa isang magandang lugar?" Inabot ko sa kanya ang mga susi, at nagulat siya. Hindi pa ako nakapagmaneho ng manual. "Tuturuan kita," sabi ko. Sumakay siya sa upuan ng driver, nakatuon sa mga gears. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, dinala niya kami sa pananghalian, na nagkokonsentre sa paglipat habang nananatili akong kalmado sa kabila ng mga tunog ng pugiling. Nang makarating kami sa isang magandang Italian restaurant, tanong niya, "Ano ang ginawa mo sa nakaraang 2 taon na naging sanhi ng pagiging nerbyoso mo?" "Noong lumabas ang mga babaeng iyon sa tindahan. Ginugol ko ang nakaraang 2 taon sa gitnang silangan bilang isang infantryman ng US Army. Doon, kapag bumukas ang isang hindi pamilyar na pinto, mas mabuting maging handa kang bumaril o mamatay. Dahil wala akong rifle, handa akong ihagis ang aking panulat sa iyo," sabi ko nang nakangiti, na nagpatawa kay Susan.
Bakit ka sumali sa army at pumunta sa isang mapanganib na lugar? Isang maliit na kasaysayan, ako ang anak ng isang koronel ng US Army at isang Iranian na nurse. Nagkita sila noong nagtatrabaho ang aking ama sa mga radio intercept sa Iran bago ibagsak ang Shah. Nagpakasal sila, ipinanganak ako, at ginugol ko ang aking unang 18 taon bilang isang army brat. Nag-aral ako sa kolehiyo at nakakuha ng mga degree sa Arabic at computer science. Sa pagkakaroon ng pagkamakabayan at pagnanais na maglakbay, sumali ako sa army at naging isang infantryman. Dahil sa aking mga kasanayan sa wika, na-assign ako bilang isang tagasalin sa mga lugar ng aksyon. Kasing exciting ba ito gaya ng inaakala mo? Binaril ka ba? Mas interesante ito kaysa sa inaasahan ko. Oo, minsan akong binaril. Siguro pagkatapos ng aming ikatlong date, ipapakita ko sa iyo ang aking mga peklat. Nakasmile niyang sagot, ikatlong date. May say ba ako? Kung gusto mong makita ang mga iyon sa pangalawang date, maaari kong isantabi ang aking pagiging mahiyain, sabi ko nang nakangiti. Kami ay nagkaroon ng isang mahusay na pananghalian, at ipinilit niya ang pagbabayad, na sinasabi, sagot na ng bangko. Palagi akong naghahanap ng mabubuting customer. Habang nagmamaneho kami papunta sa bangko, sinabi niya, magseselos ang mga babae kapag nagmaneho ako sa sasakyang ito. Kung gayon bigyan mo sila ng palabas, bumaba ka, magpakita ka ng kaunting binti, at ihagis mo sa akin ang mga susi. Ginawa niya ito ng may talento, kamakaway habang papasok sa bangko. Pagkatapos ng ilang minuto, tinawagan ko ang kanyang cell. Anong oras kita dapat sunduin para sa hapunan sa Sabado? Tanong ko. Sino ito? Binibigyan ng isang lalaki ang isang babae ng sakay sa kanyang Corvette, at nakalimutan na niya siya agad, sagot niya. Bob, hindi ko nakilala ang iyong boses. 7 PM ay okay sa akin. Magdamit ka ng maayos. Ako ay magiging nakasisilaw, dagdag niya. Hindi ko makapaghintay sa Sabado ng gabi. Napakaganda mo, Susan. Gustong-gusto ka ng lahat ng lalaki sa VFW, papuri ko sa kanya. Kung dadalhin mo ako sa VFW, hindi ko makikita ang iyong mga battle scars, panunokso niya. Maaari ko silang ipakita sa iyo sa pangalawa o pangatlong date, mungkahi ko. Walang pangalawa o pangatlong date kung dadalhin mo ako doon ngayong gabi, tawa niya. Mayroon akong reservation sa Capitol Grill para sa isang steak dinner kung okay iyon, alok ko. Gusto ko iyan. May oras ba tayo para sa isang baso ng alak muna? Tanong niya. Oo naman, gustong-gusto kong makita kung paano nabubuhay ang isang matagumpay na banker, sagot ko. Maligayang pagdating sa aking maaliwalas na apartment, sabi niya, tumatawa. Ako ay matagumpay, ngunit sa entry level. Naglalayon ako ng mas mataas. Binili ko ang lugar na ito 2 taon na ang nakararaan, ngunit kung tataas ang upa, baka hindi ko ito kayanin, kaya hindi ako masyadong nag-i-invest sa mga renovation. Napansin ko ang isang diploma mula sa Northwestern University. Ano ang iyong major? Tanong ko. Business, sagot niya. Finance? Tanong ko. Oo, sagot niya. Akma iyan sa iyong karera bilang isang banker. Oo, ngunit mas gusto kong humiram ng pera upang maging isang real estate developer. Ang ilang taon ng pagpopondo ng mga proyekto sa real estate ay isang mahusay na paraan upang matuto, paliwanag niya. Nag-usap kami tungkol sa kanyang mga taon sa kolehiyo at mga plano sa hinaharap, pagkatapos ay nagtungo kami sa hapunan. Ang gabi ay perpekto, na may mahusay na pag-uusap, pagkain, at inumin. Paano nagamit ang iyong mga kasanayan sa computer sa militar? Tanong niya. Ang aking unang combat mission sa Mosul ay nagpabago sa aking mga tungkulin. Sinalakay namin ang bahay ng mga Iraqi fighter at nakakita ng ilang computer na malapit ng sirain ng aking mga kasama. Pinigilan ko sila, na nagpumilit na dalhin namin ang mga iyon sa intelligence officer. Inabot ko ang mga computer at dokumento sa G2 officer, na tumawa at sinabi, ano ang gagawin natin sa elektronikong basura na ito?
Kung hindi natin kayang patakbuhin ang isang Arab computer, sagot ko, maliban sa pagiging isang interpreter, kaya kung patakbuhin ang isang computer sa Arabic, sir. Pagkatapos nito, ipinadala ako sa Brigade Intelligence Officer. Sa loob ng maraming oras, nagtrabaho ako sa isang mesa na binabantayan ng mga mataas na opisyal. Bigla, napagtanto ko na nasa ilalim kami ng malapit na banta. Bukas sa 0200 oras, haharapin natin ang isang tatlong-pronged na pag-atake. Ibinabalangkas ng liham na ito ang kanilang plano ng labanan. Bigyan mo ako ng mapa, at ipapakita ko sa iyo ang kanilang mga direksyon. Binalak ng mga gumagawa ng desisyon sa silid ang mga airstrike at artillery fire, na pinapanatili ang pagiging lihim, dahil maaaring naroon ang mga especially iya at informers sa amin. Tanging ang company commander at pataas ang nakakaalam tungkol sa pag-atake hanggang sa unang umatake ang aming Air Force, pagkatapos ay nagmadali kaming lahat sa aming mga fighting positions. Ang iba pang bahagi ng ulat ay nagdetalye ng mga weapon hideout at attack plans. Hindi nagtagal ay natagpuan ko ang aking sarili na nakatalaga sa isang ibang unit, nagtatrabaho sa mga kinumpiskang computer at naghahanap ng mahalagang impormasyon, tulad ng mga bank record ng mga rebelde. Ang mga pondo ay dumadaan sa mga numbered account, malamang para sa mga armas, pagkain, suhol, at sweldo. Nadama kong tungkulin kung gambling ang kanilang access sa mga pondong ito. Mayroon akong kinakailangang impormasyon upang ilipat ang pera sa anumang bangko ngunit alam lamang ang isang account number, ang aking sarili sa Chicago. Gamit ang aking personal na laptop, inilipat ko ang pera sa aking bangko, na tinitiyak na hindi ito magagamit ng kaaway laban sa amin. Sa pagtanto sa panganib, mabilis kong inilipat ang mga pondo sa isang numbered account sa Switzerland, na ginagawang hindi matutunton. Ang pamamaraang ito ay ginawang mas mababa ang visibility ng money trail kaysa sa pamamagitan ng isang army computer, dahil sa mga security clearance protocols. Hindi ko ipinaalam kay Susan ang income source na ito. Ipinagpatuloy ko kung bakit ko pinamagatang ang aking libro kung paano ko natalo ang mga rebelde habang nakaupo sa aking computer desk. Talagang kahanga-hangang kwento iyon. Isa kang kawili-wiling tao. Paano ka nasugatan sa iyong computer? Carpal tunnel, biro niya nang nakangiti. Paumanhin, hindi ako nagpapakita ng mga sugat hanggang sa pangalawang date. Kaya kung gawin ang Latin dance, at ibubulong ko sa iyo ang isang top secret na kwento. Tumatawa, minaneho namin ang aking Corvette papunta sa isang club at gumugol ng ilang oras doon. Nang huminto ako sa kanyang apartment, tanong niya, gusto mo bang pumasok? Oo, gusto ko iyan, sabi ko. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, nagpa siya akong umalis. Sapat na ba ang date na ito para sa isa pa? Tanong ko. Oo, kailangan ko ng pangalawang date para makita ang sugat, sagot niya. Okay, tatawagan kita, pangako ko. Hindi ka aalis ng walang gantimpala para sa isang mahusay na gabi. Niyakap niya ako, hinimas ang aking shirt, pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang mainit at basang halik. Ito ang nagtulak sa akin na tawagan siya kaagad. Sa aming pangalawang date, naghapunan kami at nag-enjoy sa isang jazz concert. Tanong niya, ipapakita mo ba sa akin ang iyong mga war wounds sa intermission? Hindi. Maaari ba akong maghintay hanggang makarating tayo sa iyong apartment? Sagot ko. Sige. Nakakuha ka ba ng Purple Heart? Tanong niya. Mukha siyang nagdududa, kaya ipinakita ko sa kanya ang isang litrato sa aking telepono na ako ay nakasuot ng uniforme na may Purple Heart. Sa kanyang bahay, kumuha ako ng isang briefcase mula sa glove compartment. Nag-propose ka ba ngayong gabi? Tanong niya, nakangiti. Sabi ko, hindi, iyan ay para sa date number 6. Ito ang aking Purple Heart. Buksan mo ito at tingnan ang aking pangalan at mga detalye ng sugat. Binuksan niya ang kahon at nagbasa. Shell fragment is in the eye, right eye. Pansinin ang peklat sa aking talukap ng mata, itinuro ko. Paano nangyari? Tanong niya.
Gumagawa ako ng omelet nang sumabog ang isang masamang itlog na tumama sa aking mata. Sabi sa medical report eggshell shard in eye, kaya nakakuha ako ng Purple Heart, paliwanag ko. Tumawa siya, at pagkatapos mag-usap ng ilang oras, mas naging malapit kami. Pagkalipas ng ilang linggo, kinuha ko si Betty Black bilang aking office manager. Siya ay mas matanda, kaakit-akit, kasal sa isang pulis, at na-lay off mula sa Best Buy. Sa kabila ng kanyang malawak na kaalaman, sinabi niya na iniisip ng kanyang manager na masyado na siyang matanda para sa kanilang target market. Kinuha ko siya, at pareho kaming masaya. Gumugol kami ni Susan ng mas maraming oras ng magkasama, at ang buhay ay mahusay hanggang sa dumating ang dalawang lalaki mula sa CIA. Ipinakita nila ang kanilang mga badge at gustong makipag-usap. Kinatakutan ko kung ano ang maaari nilang ibintang sa akin. Tinanong nila kung bakit walang namamatay sa paligid ng mga nakuhang tanggapan ng kaaway. Nakatitig lang ako, nakakaranas ng aking unang fraud attack sa loob ng maraming taon. Hindi nila ako inakusahan ng kahit ano, binanggit lang na ang mga kamakailang hack ng Rebel Computers ay nagpahayag ng mga reklamo tungkol sa isang Amerikano na nanluloob sa kanilang mga bank account. Hinintay nila ang aking sagot, kaya nagkibit-balikat ako. Pagkatapos ay dumating ang sorpresa. Gusto nila akong magtrabaho para sa kanila bilang isang private contractor, na binabayaran ako ng $220,000 bawat buwan. Ang unang $500,000 ng anumang mga pondo na kinumpiska mula sa mga rebelde ay mananatili sa akin, ang natitira ay mapupunta sa CIA. Natagpuan nila akong pinakamahusay sa pag-hack ng mga computer ng kaaway at naniniwala na mas marami akong mababawi mula sa mga Iranian kaysa sa binabayaran nila sa akin, dagdag ang aking bonus. Malinaw ang implikasyon, kung hindi ako susunod, maaaring imbestigahan nila kung sino ang naglalabas ng mga pondo ng insurgent. Sa oras na tapusin ko ang aking tour sa Iraq, mayroon akong higit sa $1 milyon sa mga Swiss bank account at $300,000 sa isang Chicago bank account. Gusto ng CIA na patuloy kong atakihin ang mga insurgent bank account. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ako agad nag-sign up ay ang aking lumalagong relasyon kay Susan. Gayunpaman, nakita niya ang $20,000 monthly paycheck na masyadong maganda para palampasin. Hindi ko binanggit sa kanya ang bonus program. Dahil kailangan niyang lumipat palabas ng kanyang apartment, lumipat siya sa akin. Kinuha ko ang aking apartment sa mga kagamitan sa seguridad upang subaybayan ito ng malayuan at inalok kay Susan ang paggamit nito habang sinasagot ko ang lahat ng mga bayarin. Nang bumalik ako sa gitnang silangan, binalak kong gumugol ng 3 buwan doon at 3 buwan sa estado upang maiwasan ang burnout at mapanatili ang aking relasyon kay Susan. Ang aking unang paghinto ay isang pagpupulong sa Langley kasama ang mga opisyal ng CIA. Nakita nila ako bilang isang asset na mas mahalaga kaysa sa isang computer, ngunit mas mababa kaysa sa isang carnivore drone. Mayroon silang mga simpleng patakaran, kung nagkamali ako, tapos na ang deal. Kung may namatay dahil sa akin, maaari nila akong i-liquidate o kunin ang lahat ng mga pondo na aking inilabas. Ito ay isang mahabang 3 buwan na puno ng trabaho sa mga hindi pa nagalugad na computer sa command center. Ang mga pinakabagong computer ay nagbigay ng mahalagang data para sa CIA. Minapa ko ang mga insurgent squad interactions at nag-iwan ng ilang pera sa mga account bilang pain. Araw-araw kaming nakikipag-usap ni Susan sa FaceTime, sa kabila ng pagkakaiba sa oras. Ang aming mga tawag ay sulit sa abala. Nagsimula rin akong mag-physical training kasama ang mga marino sa aming compound, na sumasali sa kanilang mga morning workout. Sa una, sila ay nag-aalangan. Ngunit nang malaman nila na ako ay isang army brat na nagtatrabaho para sa CIA, tinanggap nila ako. Pagkatapos ng unang 3 buwang stint, nakipagkita ako sa senior CIA officer sa bansa upang suriin ang aking trabaho. Natuwa siya sa napapanahong impormasyon na ibinigay ko. Hindi siya nagtanong tungkol sa mga pondong naipon ko, at hindi ko binanggit ang mga iyon. Tanong niya,
Gusto mo bang manatili ng isa pang 3 buwan o pumunta sa estado at pagkatapos ay bumalik? Pabalik ako sa estado upang pakasalan ang pinakamagandang babae sa Illinois. Sa loob ng 3 buwan, babalik ako upang ipagpatuloy ang aking trabaho. Sa ngayon, sinanay ko ang iyong mga raiding parties sa kung ano ang dapat makuha kapag naghahanap ng isang computer. Lumikha rin ako ng isang protocol upang lampasan ang mga terrorist defenses at makakuha ng remote control, na nagpapahintulot sa akin na ma-access ito mula sa Chicago upang mahanap ang pinakabagong impormasyon para sa iyo. Pagkalipas ng 2 araw, lumiwanag ang mukha ni Susan na parang isang buong buwan nang dumating ako sa O'Hare Airport. Naghintay ako ng 2 buwan para tumatag ang aming relasyon, at pakiramdam ko ay totoo ito. Nagpadala ako sa kanya ng isang palumpon ng mga bulaklak na may isang tala na nagsasabing, mas maganda ka kaysa sa mga bulaklak na ito. Sasamahan mo ba ako para sa hapunan sa isang eksklusibong restaurant ngayong Sabado? Baka gusto mong bumili ng isang bagong damit. Ang restaurant ay talagang isang penthouse suite sa Hyatt Hotel na may hapunan sa balkonahe na tinatanaw ang lungsod, isang string quartet, at ang kanyang mga paboritong pagkain. Ang silid tulugan ay nilagyan ng mga petals ng rosas. Nagtataka si Susan tungkol sa aming patutunguhan, ngunit ito ay isang sorpresa para sa aming dalawa. Sumakay kami sa isang limo papunta sa Hyatt, kung saan sinalubong kami ng concierge at inihatid kami sa suite. Halos sumayaw si Susan sa lobby. Tinitingnan kami ng mga tao na parang mga celebrity. Mayroon kaming sariling waiter, champagne, at nasiyahan sa mga ilaw ng lungsod. Tumugtog ang string quartet, mahusay ang hapunan, at perpekto ang chocolate volcano dessert. Pagkatapos ng dessert, itinaas ko ang isang silver plate cover upang ipakita ang isang maliit na purple velvet box. Hindi makapagsalita si Susan, nanginginig ang kanyang mga kamay, at may mga luha sa kanyang mga mata. Lumuhad ako at nag-propose. Nagsimula siyang magsabi ng oo, ngunit pinigilan ko siya upang tapusin ang aking bahagi. Pagkatapos ay tanong ko, gusto mo bang maging aking asawa? Sumagot siya, absolutely. Ang aming kasal ay maliit dahil wala sa amin ang may malalaking pamilya. Lumipad kami papuntang Savannah, Georgia, para tangkilikin ang alindog ng timog. Pagbalik sa aming mga buhay-trabaho, ipinakilala ako ni Susan sa kanyang social circle ng mga realtor at developer. 3 buwan akong gumugol sa mga estado at 3 buwan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa aming anibersaryo, tinanong ko kung may kilala siyang realtor na makakahanap sa amin ng magandang bahay. Tanong niya, anong klaseng bahay ang gusto mo? Sabi ko, ang aking magandang asawa ang magdedesisyon. Ang tanging kondisyon ay ang kabuuang halaga, kasama ang mga kagamitan at pagpapaganda, ay hindi dapat lumampas sa $1,000,000. Nagulat siya at nag-alala kung makakayanan namin iyon, iniisip na isa iyong malupit na biro. Siniguro ko sa kanya, mayroon akong mga investment na hindi mo alam. Madali natin itong makakayanan. Gusto kong tiyakin na pinakasalan mo ako dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa pera. Ngumiti siya. Tinawag akong A*hole, at sinabing cash deal iyon. Nakipagkasundo ng malaki si Susan sa isang mag-asawang naghihiwalay na gustong magbenta ng mabilis at cash. Habang wala ako, pinamahalaan niya ang pagpapaganda, at nanatili akong updated sa pamamagitan ng FaceTime. Humiling ako ng napakahusay na security system na may mga nakatagong kamera at mikropono dahil nakatanggap ako ng tip na galit ang mga terorista dahil sa kanilang ninakaw na pera. Ayokong mahuli ng mga mapaghiganting kaaway. Tinawagan ko si Betty sa computer store para sa pangalan ng pinakamahusay na pribadong investigador sa bayan. Sabi niya, si Tom Pappas ay isa sa aming pinakamahusay na kliyente, masusi, propesyonal, ngunit hindi mura. Bumibili siya ng high-end na surveillance equipment mula sa amin. Gusto mo ba ang kanyang numero? Oo, salamat. Naging produktibo ang pag-uusap kay Mr. Pappas. Alam niya mismo kung ano ang kailangan ko at kung paano ito ikakabit.
Karamihan sa mga electronic equipment sa bahay ay isinama sa aking personal na computer system, na nagpapahintulot sa akin na kontrolin ang lahat ng malayuan. Tuwang-tuwa si Susan sa kanyang bagong tahanan at nagpahayag ng matinding pagmamahal. Nang walang mga abala sa pakikipag-date o isang asawang wala, nag-focus siya sa pagbuo ng mga relasyon sa loob ng lokal na asosasyon ng mga homebuilder at pagpapalago ng kanyang loan portfolio sa bangko. Simula sa aking ika-4 na taon, napansin ko ang mga pagbabago sa kung paano ako binabati ni Susan sa airport. Ang masigasig na pagtanggap ay naging mga reklamo tungkol sa aking bagahe. Ang huling 2 pagbati ay nagdulot sa akin ng pagkabalisa, na naghihintay siya ng walang pasensya sa kotse. Mag-Uber ka na lang pauwi, abala ako. Pagkatapos ng 3 linggo sa bahay, sinubukan kong tugunan ang tensyon. Honey, parang abala ka. Mayroon ba akong maitutulong? Mayroon bang gumugulo sa iyo sa trabaho? Wala, okay lang ako. Nagdulot ito ng alarma sa aking isip na si nanay sa labanan. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi niya, wala na tayong pagkakapareho. Wala ka ng 6 na buwan, at kahit nandito ka, palagi kang nagtatrabaho sa iyong computer. Ano ka ba, isang Iranian spy? Pinatay ko ang aking computer at ibinigay sa kanya ang aking buong atensyon. Hindi ako especially iya. Ang aking trabaho ay para sa US Department of Defense. Nangangalap ako ng impormasyon mula sa mga computer ng mga terorista. Mahalaga ito para sa ating bansa. Well, iyan ay ginagawang boring at hindi kawili-wili, at hindi ko ito gusto, sabi ni Susan. Ano ang maaari kong gawin para maging mas kawili-wili? Bukas ako sa mga mungkahi, sagot ko. Paangga mo ako. Paramdam mo sa akin na mahalaga ako, utos niya. Sige, pumunta tayo sa Vegas at LA sa loob ng 2 linggo. Walang trabaho, tayong 2 lang. Ikaw ang pumili ng mga palabas at aktibidad, at ako na ang bahala sa iba, iminungkahi ko. Mukhang magandang simula iyan. Pag-iisipan ko iyan. Ano ang gusto mong makita? Tanong niya. Gusto kong makita ang aking asawa na masaya. Iyon lang, sagot ko. Kinabukasan, sinimulan kong planuhin ang biyahe sa Vegas. Isa itong taktika para maunawaan kung ano ang nasa isip ni Susan. Mayroon ba siyang lover? Sino ang kanyang pinaglalaanan ng oras? Pagkatapos ng pananghalian, nakipagkita ako kay Mr. Papes at ipinaliwanag ang aking sitwasyon. Kailangan ko ang iyong kumpanya para subaybayan ang mga aktibidad ng aking asawa. Maaari tayong magkabit ng car tracker sa kanyang Audi, at nakapagkabit na ako ng beacon sa kanyang cellphone. Wala ako sa bansa mula ika-1 ng Setyembre hanggang ika-30 ng Nobyembre ngunit maaabot sa pamamagitan ng telepono o email. Nakapagkabit ka na ng sopistikadong camera system, at maaari kong ibahagi ang impormasyon kung kinakailangan. May mga alingaw na may bounty sa akin mula sa mga rebelde sa Middle East, at gusto kong tiyakin ang kaligtasan ng aking asawa. Hindi niya kailangang malaman ito para maiwasan siyang matakot. Gayun din, gusto kong malaman kung mayroon siyang affair, na maaaring maging isang paraan para makalapit sa akin ang mga kaaway. Kailangan kong maging handa para sa anumang problema. Paliwanag ko. Wow, sabi ni Mr. Papes. Alam mo nang mabuti ang aking business protocol. Gagawin ko ang aking makakaya para matugunan ang iyong mga inaasahan. Magiging magastos ito, na may upfront payment kasama ang buwanang gastos, depende sa mga serbisyong ginawa. Naiintindihan ko. Ililipat ko ang pera para sa unang buwan. Salamat sa iyong tulong, sabi ko. Nagpasya akong gawin ang aking sariling investigasyon. Nagsimula ako sa closet ni Susan, sinuri ang bawat shoebox, iniangat ang shoe shelf, at sinuri ang lahat ng bulsa sa kanyang mga damit. Wala akong nakita. Pagkatapos ay napansin ko ang isang maliit na travel bag sa hall closet, na nakasigurado gamit ang isang maliit na lock. Binuksan ko ito gamit ang isang paperclip at nakakita ng isang set ng French underwear, murang damit, at sapatos na ilang beses nang nilaban. Malinaw na may nakikipagkita siya.
Sunod, sinuri ko ang mga nakatagong kamera at pinalitan ang kanilang mga baterya. Sa aking opisina, napansin ko na ang tuktok na drawer ng aking file cabinet ay may mga bakas ng screwdriver. May naghalungkat sa aking mga tax return at investment information, malamang na naghahanda para sa diborsyo. Ligtas ang aking offshore at Swiss bank account, ngunit ang paglusob ay nagmumungkahi na naghahanda siya para sa mga negosasyon sa alimony. Sinuri ko ang aking weapon. Safe, na hindi ginalaw. Nagpa siya akong anyayahan si Susan sa hapunan. Matapos gumawa ng mga reservation, nag-iwan ako sa kanya ng voicemail at nag-text sa kanya. Naglagay ako ng bagong damit sa mesa para isuot niya. Alas 5 ng hapon, natulog ako, naligo, at nagbihis ng aking pinakamaganda. Nakasuot ng suit pagsapit ng alas 6:15 nang walang tugon mula sa kanya. Sinuri ko ang kanyang cell tracker, ipinakita nito na nasa isang high-end na office building siya malapit sa kanyang bangko. Dumating ako sa Lucky Restaurant at pinaupo sa isang liblib na lugar. Umorder ako ng isang bote ng kanyang paboritong alak at sinubaybayan ang kanyang lokasyon, na hindi nagbago pagsapit ng alas 7:20. Umorder ako ng sopas at napansin ang nakikiramay na tingin mula sa ibang mga kumakain habang mag-isa akong nakaupo. Pagsapit ng alas 7:30, nag-vibrate ang aking telepono. Si Susan iyon. Hi, honey, patawarin mo ako, Bob. Namatay ang aking telepono, at hindi ko makuha ang aking mga mensahe. Sinabi ni Susan, naiintindihan ko. Bamantong hininga ako, pupunta ka ba sa aking lugar para sa hapunan? Para sa iyo ito dahil sinabi mong hindi ako sapat na nagbibigay pansin. Hinihintay mo pa rin ba ako? Tanong ko. Oo, Bob. Katatapos ko lang kumain ng masarap na sopas, at paparating na ang aking salad, sagot niya. Pupunta ako dyan sa loob ng 30 minuto. Talagang nagsisisi ako, Bob, dagdag niya. Galing. Darating ka dito sa tamang oras para sa dessert at inumin, sabi ko. Katatapos ko lang kumain ng ribeye steak nang biglang pumasok si Susan, hinihingal, gusot ang buhok at kulubat ang blusa. Hindi ko kayang humingi ng sapat na paumanhin, Bob. Sinusubukan mong gawing espesyal ang gabing ito, at sinira ko ito. Ano ang maaari kong gawin para makabawi sa iyo? Tanong niya. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, umorder ka ng kahit ano habang kinukuha ko ang dessert. Pagkatapos ay maaari mong sabihin sa akin ang tungkol sa iyong araw, iminungkahi ko. Hindi. Gutom na gutom ako. Narinig kong mayroon silang masarap na triple chocolate brownie dito, sabi niya. Orderin mo iyan at isang scotch on the rocks, sabi ko. Umorder ako ng 2 brownie at nagtanong, so, kumusta ang iyong araw? Naging abala. Nagkaroon kami ng isyu sa pagkakabalangkas sa mortgage para sa shopping center sa Douglas Street. Akala ng bangko na ginagarantiya namin ang 2 gusali, ngunit akala ng mga borrower na isa lamang, paliwanag niya. Inabot ba ng buong araw? Tanong ko. Hindi. Nagsimula iyon sa hapon at tumagal hanggang ngayon, sagot niya. Sino ang kasama sa mga negosasyong ito? Tanong ko. Bakit ang daming tanong, Bob? Isa lang itong karaniwang araw sa trabaho, sabi niya, na tila iritado. Matapos mong hindi sagutin ang aking mga tawag at text at pinahiya ako sa hindi pagpapakita, sa tingin ko ay may utang ka sa akin ng higit pa sa isang karaniwang araw ng trabaho. Sa tingin mo ay sumusobra ako, tanong ko, na nakakaramdam ng pagkabigo. Hindi. Hindi iyon labag sa batas, ngunit hindi ko gusto na tinatanong ako na para bang may itinatago ako, sagot niya. May itinatago ka ba? O may isang tao, sa akin, usisa ko. Hindi. Wala, sagot niya. Kung gayon, bakit napaka-defensive mo? Nakikipag-usap lang ako. Maraming tao ang nagtatanong tungkol sa araw ng kanilang asawa, kasama na kung sino ang kanilang nakatrabaho, ngunit kung sa tingin mo ay nilalabag ko ang iyong privacy, hindi na ako magtatanong. Pag-usapan natin ang isang bagay na neutral, tulad ng panahon, iminungkahi ko,
na sinusubukang pag-aanin ang kalooban. Huwag kang maging masyadong matalino, Bob, sabi niya. Akala ko mainit ngayon para sa panahong ito ng taon. Nagawa mo bang tangkilikin iyon? Tanong ko. Okay, lalaruin ko ang iyong laro. Hindi ako umalis sa opisina. Dinalhan nila kami ng mga sandwich, na kinasusuklaman ko. Iyon siguro ang sumire sa aking kalooban at nagpa-grumpy sa iyo. Patawad na sinungitan kita, pag-amin niya. Okay lang iyon, honey. Mahal kita na grumpy o hindi, sabi ko, na sinusubukang tiyakin sa kanya. Mas nakaka-relax ang natitirang bahagi ng hapunan habang pinag-uusapan namin ang mga plano sa katapusan ng linggo. Gayunpaman, pinaghihinalaan ko na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang araw. Ang pagsusuri sa kanyang mga tawag sa telepono ay maaaring maging nagpapakita. Nang pumunta siya sa banyo, sinuri ko ang kanyang telepono. 75% na ang charge nito, na sumasalungat sa kanyang excuse na patay ang telepono. Sa bahay, agad siyang naligo, na hindi karaniwan maliban kung siya ay nasa labas. Sa unang araw ng aking investigasyon, marami akong natutunan. Mahalaga na patuloy na magmukhang ignorante. Sa Illinois, ang infidelity ay hindi batayan para sa diborsyo, kaya hindi ko kailangan ng patunay ng kanyang panloloko, ngunit ang irreconcilable differences ay maaaring magbigay katwiran sa isang diborsyo. Ang aking layunin ay protektahan ang aking mga ari-arian habang muling inilalaan ang aking portfolio sa Switzerland. Hindi inaasahang pumasok si Susan sa aking opisina. Hindi ko napansin ang kanyang paglapit. Tanong niya, ano ang tinitingnan mo? Lumingon ako at nakita ko siyang binabasa ang aking screen mula sa 4 feet ang layo. Kung itatago ko ito, malalaman niyang palihim ako, kaya pinalipat ko ang kanyang atensyon. Muling inilalaan ko ang mga investment, nagdedesisyon sa pagitan ng Google at Amazon. Mayroon bang anumang mungkahi? Hindi pinapansin ang mga numero. Sinabi niya, 3,646, N624, pera mo ba ito? Walang pangalan, mga numero lang. Di tulad niya, naramdaman ko ang pangangailangang maging halos tapat. Oo, ito ang aking bank account sa Switzerland. Pera ito na kinita ko sa pangangalakal ng mga produkto habang ako ay nababagot sa Afghanistan. Bakit hindi mo ilipat ang perang iyon dito para gastusin ko? Tanong ni Susan. Nanatili ang perang iyon doon para maiwasan ang malaking income taxes kapag dinala sa US. Ang 1,000,000 na ginastos mo sa bahay at mga kagamitan na ito ay bahagi ng income na iyon. Regalo ko iyon sa iyo, paliwanag ko. Mayroon bang anumang ibang account sa labas ng US na hindi ko alam? Tanong niya. Oo, pag-amin ko. Ilan ang account at magkano ang pera? Diin niya. Ngumiti ako, nagamit mo na ang iyong isang tapat na sagot. Nagagalit siya ngunit pagkatapos ay tumalon sa aking mga braso. Galing. Patuloy mo akong sorpresehin. Kailangan ko ng Ferrari at isang mas malaking bahay, bulalas niya. Teka, honey. Plano kong gastusin ang perang iyon sa atin, ngunit kailangan natin ng plano. Maaari nating ubusin iyon ngayon, o kaya kung triplihin iyon sa loob ng 2 taon. Mas gusto mo bang magkaroon ng $10 milyon sa loob ng 2 taon o $3.60 milyon ngayon? Binibilhan kita ng bagong Audi SUV bawat taon, at marami pang darating. Mahal kita at ginawa ko ito para sa iyo, sabi ko. Oo, sumasang-ayon ako, sabi niya na may ngiti. Galing. Pupunta na ako sa aking susunod na appointment. Nadaanan ko lang para kunin ang ilang mga papeles. Magkita tayo mamayang gabi, mahal, sabi niya. Galit ako sa aking sarili sa hindi paghawak ng mas mahusay sa sitwasyon, ngunit mas maganda ang kalalabasan kaysa sa inaasahan. Ang pagsasabi sa kanya ng halos lahat ng katotohanan ay nakabuti. Baka hindi naman nasisira ang aming kasal. Gayunpaman, kailangan kong maghanda para sa pinakamasama habang umaasa para sa pinakamahusay. Umarkila ako ng storage unit at inilipat ang mga personal at propesyonal na gamit doon,
nag-backup ng mahalagang data sa computer, at nag-impake ng mga damit para sa isang mabilis na pagtakas. Ayokong magmukhang aalis ako, naghahanda lang para sa isang strategic withdrawal. Ang susunod na hakbang ay isang biyahe papuntang Langley para makita ang aking supervisor. Humiling ako ng bagong pagkakakilanlan, na ipinapaliwanag na alam ng mga rebelde na may nag-pirate ng kanilang mga pondo at naglagay ng presyo sa aking ulo. Pagkaraan ng 2 linggo, mayroon na akong bagong pagkakakilanlan, Tyler Connors, na may bagong pasaporte, driver's license, social security number, at work history. Nagsaayos ako ng buy-sell agreement kay Betty Black, na naglilipat ng lahat ng asset ng store sa kanya, kasama ang $50,000 na cash. Ipinaliwanag ko ang aking mga alalahanin sa kanya. Betty, may masamang kutob ako tungkol sa aking susunod na biyahe papuntang Middle East. Kung hindi ako makabalik, mapupunta sa iyo ang lahat ng asset ng store. Bumibili ka ng mga asset, hindi ng korporasyon, kaya ang anumang problema sa buwis ay mapupunta sa korporasyon. Maglilipat ako ng mga pondo sa pamamagitan ng korporasyon habang muling istruktura ko ang aking mga pananalapi. Ang presyo ng pagbili para sa iyo ay $5,000, mayroon ka bang anumang tanong? Tanong ko. Oo, meron. Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Tanong niya. Naging mabuti kang kaibigan at business partner, na ginagawa ang karamihan ng trabaho habang nanatili ako sa background. Ngunit may catch, isang araw ay maaaring kontaken ka ni Tyler Connors. Kung mangyari iyan, gawin mo ang anumang ipag-uutos niya nang hindi ito pinag-uusapan sa sinuman, kasama ang iyong asawa. Ginagarantiya ko sa iyo na hindi ka hihilingan na gumawa ng krimen, bigyan mo lang siya ng pabor. Ilang beses na niyang nailigtas ang aking buhay. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ko. Naiintindihan ko, Bob, ngunit sana ay hindi ka magsalita ng ganyan. Masamang swerte iyan. Salamat sa pag-iisip sa akin, ngunit mas gusto kong makabalik ka, at patuloy tayong magkasamang magtrabaho, sabi niya. Iyon din ang aking hiling, ngunit gusto kong tiyakin na aalagaan ka kung may masamang mangyari sa akin, sagot ko. Ipinangako ni Susan na magiging mas passionate na asawa at halos masunog ang aming kutsan. Walang nakitang kaina-hinala si Mr. Papez tungkol sa kanyang pag-uugali. Madalas siyang bumisita sa isang luxury apartment building na pag-aari ni Silas Cohen, na gumugugol ng maraming oras doon. Isinantabi ni Susan ang huling 3 gabi ng sumunod na linggo para sa isang Home Builders Association seminar at convention. Sinabi niya sa akin na uuwi siya ng gabi-gabi. Nakita ko ang mga materyales ng convention sa mesa sa kusina at nagtanong tungkol sa sayawan sa Sabado ng gabi. Oo, isang malaking dress-up party. Pinakamahusay na suit o tuxedo para sa mga lalaki at maliliit na itim na damit para sa mga babae. May live band at isang open bar. Malamang na uuwi ako ng gabing-gabi. Nakasulat na imbitado ang mga asawa. Okay lang ba sa iyo kung sumama ako sa iyo? Sabi mo kailangan kong magkaroon ng mas maraming kasiyahan. Matagal na tayong hindi nakakapunta sa isang sayawan. Hindi masigasig si Susan. Wala kang kilala, at abala ako sa pagbuo ng mga relasyon sa negosyo. Baka kailangan mong umupo ng mag-isa sa loob ng 1 oras, at hindi mo gusto iyon ng walang computer. Hindi pinapansin ang kanyang mapanuyang puna. Sinabi ko, gusto mong magbago ako, kaya nagbabago ako. Sinusubukan kong maging ang uri ng asawang gusto mo. Nalaman ko si Mr. Papez tungkol sa party, at nangako siyang magse-set up ng kagamitan para makuha ang bawat tunog malapit sa pataka ni Susan. Binigyan din niya ako ng mikropono para i-record ang mga pag-uusap. Ito ay magpoprotekta sa akin mula sa anumang maling interpretasyon. Maaari kong buksan o patayin ang recorder sa pamamagitan ng pag-swipe ng aking kamay sa bulsa ng aking suit. Nanatili sa bahay ng huli si Susan sa unang 2 gabi ng kumbensyon. Pagka-uwi niya, hindi siya tumakbo sa shower kundi yamakap sa akin at nagsabing, "Magandang gabi." Sabado ng gabi,
Nagbihis ako ng aking pinakamagandang suit at naghintay sa sala. Nang bumaba si Susan, nakamamangha siya. Napakaganda mo, mahal ko. Bagay na bagay sa iyo ang damit na iyan. Gusto ni Susan sumakay sa aking pinakabagong Corvette. Ang mesa na inireserba ng kanyang bangko ay may magandang tanawin ng catwalk at dance floor. Dalawang mag-asawa ang nakaupo na, at ipinakilala ako sa asawa ni Susan. May isang ginang ang nagsabi, Susan, akala ko sinabi mo na ang asawa mo ay isang computer nerd. Bakit ka nandito kasama ang gwapong lalaki na iyan? Lahat ng mata ay bumaling kay Susan para sa kanyang sagot. Ngumiti siya at nagsabi, bakit hindi mo sabihin sa kanila kung ano ang ginagawa mo, Bob? Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa iyong tindahan at ang iyong trabaho tuwing 3 buwan. May-ari ako ng isang tindahan ng computer sa Harrison Street at pumupunta sa gitnang silangan tuwing 3 buwan para magtrabaho sa mga computer para sa Army. Sa tingin ko hindi ako nagiging isang nerd dahil doon, Susan. Napansin ko ang bahagyang inis sa kanyang mukha sa aking pagsaway. Well, ikaw pa rin ang paborito kong computer nerd. Ngayon kumuha ka ng maiinom natin habang nakikisalamuha ako. Umalis siya. At pumunta ako para bumili ng isang baso ng alak para kay Susan at isang beer para sa akin. Mahaba ang pila para sa libreng inumin, at napunta ako sa dulo. 2 realtor lady sa harap ko ang nag-uusap. Ang mas matangkad ay nagsabi, narito na ang pinakamagandang loan officer sa bayan, nangunguha ng mga kliyente gamit ang kanyang pain. Tingnan mo ang asul na damit na iyan. Nagtrabaho siya ng husto para makuha ang parehong construction at permanent loans para sa bagong high-rise na ginagawa ni Ken. Oo, nagtatrabaho araw at gabi, ngunit kadalasan sa gabi, sabi ng mas maikli. Narinig ko, nakita mo ba ang bato sa kanyang daliri? Napakalaki. Nagtataka ako kung alam ng kanyang asawa kung gaano siya nagkukubli para sa business development. Sabi niya ang kanyang asawa ay isang computer nerd at madalas nawala sa bansa. Siguro wala siyang pakialam. May mga lalaki na gusto na inaaliw ang kanilang mga asawa ng ibang tao. Sila na ang susunod sa linya, kaya hindi ko na narinig pa habang lumipat sila sa appetizer bar. Wala si Susan sa aming mesa, kaya nagsimula akong tumingin sa paligid. Siya lamang ang babae sa isang grupo ng 4 na lalaki na pumapalibot sa kanya na parang mga lobo. Sumingit ako sa karamihan ng tao kasama ang aming mga inumin, nakatanggap ng mga masamang tingin. Narito na ang alak na hiniling mo, mahal. Nagulat siya na sinalakay ko ang kanyang teritoryo. Ipinakilala niya ako ng kalahating puso sa kanyang mga kaibigan, na tila tumitingin sa akin bilang isang computer nerd lamang. Isang maliit at nakakatakot na lalaki ang nagsabi, ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Rogler. Ako si Silas Cohen. Ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Cohen. Naiintindihan ko na ikaw ang real estate man sa bayan, sabi ko, kinakamayan ang kanyang malagkit na kamay ng atubili. Susan, hindi gaanong alam ni Bob ang tungkol sa real estate dahil nasa computer business siya, sabi niya. Sinusubukang maliitin ako. Susan, ang mga computer ay para sa pag-aaral ng mga bagay. Iyon ang dahilan kung bakit ko alam ang pangalan ni Mr. Cohen, sabi ko. Sumagot ang Grinch, nabanggat ng iyong asawa na ikaw ay isang matalinong investor. Talaga, hindi ko na maalaya na ibinahagi niya ang aking mga diskarte sa pamumuhunan. Sabi ko, binibigyan si Susan ng isang death stare. Naging abala siya sa isang sinulid sa kanyang braso. Sinabi lamang niya na nagulat siya sa laki ng iyong portfolio, paliwanag niya. Sa tingin ko dapat kong bantayan ng mas mabuti ang aking mga pamumuhunan upang panatilihing pribado ang mga ito, sabi ko, nagngingit-ngit. Ang huling bagay na gusto ko ay ang malaman ng mga mausisa na tao ang aking mga financial strategies. Hindi niya ibinabahagi sa akin ang kanyang mga gawain, kaya umaasa ako na gagawin din niya ang parehong sa akin. Ikinagagalak kitang makilala, ngunit gusto kong sumayaw kasama ang aking asawa ngayon, sabi ko. Itinabi ko ang aming mga inumin,
Hinawakan ang kamay ni Susan, at hinayla siya sa dance floor. Mas mabuti pang kumalma ka, o sisirain mo ang iyong kasal at karera. Umaktong masaya, o ang gabing ito ay maaalala sa maling dahilan. Maging propesyonal, bulong ko sa kanyang tainga. Huminga ng 3 malalim, maghintay ng 60 segundo, pagkatapos ay ngumiti sa akin, at maaari tayong mag-usap. Nakakagulat, sumunod siya. Hindi ko gusto na kinumpronta mo ako ng ganoon, sabi niya. Alam ko, ngunit huwag ibahagi ang mga detalye ng aking kayamanan. Wala akong tiwala sa ibang tao, kasama ka na, sagot ko. Ikinagulat niya iyon. Hindi mo talaga ibig sabihin iyan, di ba? Gaano kadalas ako nagsisinungaling sa iyo? Gaano kadalas ka nagsisinungaling sa akin? Tanong ko, isa pang pagkabigla sa kanya. Hindi pa kita nahuhuli sa isang kasinungalingan, sabi niya, hindi tinutugunan ang kanyang sariling katapatan. Isa sa mga lalaki ang humawak sa aking balikat at nagtanong, maaari ba akong sumayaw kasama ang iyong asawa? Paumanhin, ngunit espesyal ang gabing ito, at hindi kami sasayaw sa ibang tao, sabi ko. Tumango siya at umalis. Pagkatapos ng ilang kanta, bumalik kami sa aming mesa at uminom ng isa pang inumin. Hindi ko na gustong magtagal pa. Tapos na ako dito, Susan. Uuwi ka ba sa akin, o mananatili? Tanong ko. Naguguluhan ako. Ito ang aking trabaho, at may mga taong kailangan kong paglaanan ng oras, sagot niya. Ngunit paano ako makakauwi? Tanong ko ng mahigpit. Tumawag ng taxi o Uber, o kumuha ng kwarto. Malaki ka na. Nagdedesisyon ka araw-araw. Ang desisyon ko ay umuwi. Ang desisyon mo ay kung ano ang gagawin mo dito. Umaasa ako na pareho tayong gagawa ng tamang pagpipilian, sabi ko. May kakaiba siyang tingin habang hinalikan ko ang kanyang engagement ring. Mahal kita, baby, sabi ko. Mahal din kita, sagot niya. Ang mikropono ni Mr. Papes ay nasa kanyang pataka. Nag-text ako sa kanya para ipaalam sa kanya na nasa Hyatt siya at malapit na kaming makakuha ng karagdagang impormasyon. Kinumpirma niya na nakalagay na ang kanyang kagamitan at nangongolekta na ng data. Hindi siya umuwi ng gabing iyon. Malapit na magtanghali nang dumating siya sa pamamagitan ng Uber, lukot ang kanyang damit. Nagpasalamat siya sa akin sa pagiging kanyang asawa at umakyat sa itaas para maligo. Nagtataka ako kung kailan hindi nagkaroon ng shower ang mga kwarto sa Hyatt. Pinigilan ko ang aking dila nang sabihin niya, gusto ko ng kape at toast at pagkatapos ay matulog kung hindi mo bale na ilagay ang toast kasama ang kanyang paboritong jam sa kanyang plato. Tanong ko, ano ang ginawa mo pagkatapos kong umalis sa sayawan? Sumayaw ako kay Dan Davis, ang lalaking tinanggihan mong sayawan. Sabi niya mukha kang mabait. Nakipag-usap ako sa mga 20 hanggang 30 tao, tinitiyak na alam nilang pinahahalagahan ko sila, sabi niya. Hindi niya sinabi kung pumunta siya sa kanyang kwarto o sa iba, o kung saan siya nag-almusal. Aalamin ko kay Mr. Papes. Nagkita kami sa kanyang opisina ng 10 AM noong Lunes. Inalok niya ako ng kape, ngunit tumanggi ako, pinili ko ang tubig sa halip. Kung hindi mo bale, Bob, ay lalahad ko ang natagpuan namin sa kronolohikal na pagkakasunod-sunod, simula sa unang araw. Gamit ang cellphone locator ni Susan, natuklasan namin na nag-lunch siya sa high-rise ni Mr. Silas Ken. Kalaunan, pumunta siya sa ika-14 na palapag sa opisina ng real estate ni Dan Davis, isang subsidiary ng kumpanya ni Silas Cohen. Wala pa kaming mga recording mula sa mga opisina na ito. Narito ang isang buod ng aming mga natuklasan sa surveillance sa loob ng nakaraang 3 araw. Sinabi niya kay Dan Davis sa telepono na nadismaya siya sa iyong paglahok sa Home Builders Convention at mas gugustuhin niyang makasama siya para kumain, sumayaw, at magmahalan buong gabi. Binalak niyang magpanggap na lasing at hindi kayang magmaneho pauwi. Gumawa si Davis ng isang nakakainsultong pahayag tungkol sa iyo, at pinutol niya siya. Pinaalalahanan siya na huwag kang pintasan dahil ikaw ang kanyang asawa, at ginagamit niya siya para sa mga koneksyon sa negosyo.
Sa isa pang tawag, sinabi niya, nagdesisyon na ako. Kailangan mo ng $3 milyon para sa bagong kondominium. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng bahagi ng sentro na iyon, makakakuha ako ng pera mula kay Bob at magiging isang investor. Marahil ay mayroon siyang mas maraming pera na nakatago. Nagtanong si Davis, saan nakuha ng nerd na iyon ang lahat ng pera na iyon? Sumagot siya, kung mayroon siyang $3 milyon, iyon ay $3 milyon na higit pa sa iyo. Itigil muna natin ang plano ng diborsyo hanggang sa malaman ko ang kanyang cash position. Mas mabuting manatiling kasal at kontrolin ang kanyang pera kaysa magdiborsyo at makuha ang kalahati. Sa kumbensyon, sinabi niya kay Silas Cohen na kaya mong pondohan ang equity stake sa mall. Pagkaalis mo sa sayawan, inanyayahan niya si Davis na sumayaw, sinasabing, umuwi na si Bob, ngunit maaaring may nagbabantay. Kailangan nating maging maingat, ito na ang tanging sayaw natin ngayong gabi. Kukuha ako ng kwarto at tatawagan kita pagkatapos ng hating gabi para pumunta sa kwarto ko. Mr. Rogler, hindi ko na i-replay o uulitin ang mga pag-uusap ng iyong asawa kay Davis pagkatapos ng hating gabi o kinaumagahan. Hindi iyon ang dapat marinig ng isang asawa. Iyon ay iyong pag-aari, at binayaran mo ito, ngunit itatago ko ang mga ito kung gusto mong makipagkasundo at pakinggan kung ano ang iniisip niya tungkol sa iyo. Gusto mo bang ipagpatuloy ang surveillance ngayong linggo? Dahan-dahan, sinabi ko, mangyaring ipagpatuloy ang surveillance sa loob ng susunod na 2 linggo at pagkatapos ay itigil. Gusto kong pakinggan ang mga recording ngunit nauunawaan ko ang iyong payo. Salamat sa pagtulong sa akin na manatiling matino at nakatuon sa aking kinabukasan. Isinara ko ang lahat ng aking IRA. Alam na si Robert Rogler ay magbabayad ng mga buwis sa mga withdrawal at capital gains mula sa Merrill Lynch account. Binago ko ang beneficiary sa aking life insurance sa Wounded Warriors Project. Max out ko ang joint credit cards para bumili ng Krugerrands at ipinagpalit ang aking Corvette sa Bitcoins. Bilang Robert, pumirma ako ng power of attorney para kay Tyler Connor. Inalis at isinara ko ang aking safe deposit box, inilipat ang mga pondo mula sa Swiss Bank, IRA, at Merrill Lynch sa isa pang account sa Grand Cayman, nag-iwan ng ilang pera sa joint account. Inilipat ko ang lahat ng mahahalagang bagay mula sa weapon safe patungo sa vault, nag-iwan ng isang flat box na naglalaman ng $1,000 sa $20 bills na may tear gas bait money. Si Susan ay masisprayan ng tear gas kung kukunin niya ito. Iniwan ko ang weapon safe combination sa isang piraso ng papel. Palihim na sinubukan ni Susan na kumbinsihin akong mag-invest sa mall. Sinabi ko sa kanya na maghanda ng isang buong pagsusuri ng deal, pinapanatiling abala siya habang tinatapos ko ang aking mga plano. Nagpa siya akong lumipat sa Scottsdale, Arizona. Nakipag-ugnayan ako sa isang realtor para sa isang 4,000 square feet na adobe-style na bahay na may pool, tanawin ng bundok, at golf course sa halagang $3 milyon na cash sale. Hindi na ako nakakaramdam ng pagmamahal kay Susan. Tanging pagnanais na makapaghiganti. Nagpa siya akong umalis sa loob ng ilang araw, sinasabi kay Susan na kailangan kong pumunta sa DC para sa trabaho. Sa halip, nag-book ako ng flight papuntang Phoenix para bumili ng bagong bahay. Hindi nag-alok si Susan na ihatid ako sa airport, malamang na kinukumpirma ang aking pag-alis para sa kanyang kasintahan. Nagbukas ako ng mga bagong bank account bilang Tyler Connor at naglipat ng $4 milyon, $3 milyon mula sa Swiss account at $1 milyon mula sa Grand Cayman. Binili ko ang perpektong bahay at isinaayos ang realtor na mag-imbak ng ilang bagay ng ligtas. Minomonitor ko ang aming bahay sa pamamagitan ng mga motion-activated camera at walang nakitang senyales ng isang kasintahan. Si Susan ay nagtatrabaho sa isang shopping center prospectus para sa akin. Bumalik ako sa Chicago na may ngiti, ang aking plano ay isinasagawa na. Naghihintay si Susan sa airport sa kanyang Audi. Welcome home, aking kahanga-hangang asawa. Miss na kita, sabi niya. Oo,
Naging mahaba ang biyahe, sagot ko. Maaga kinabukasan, tahimik akong nagbihis at umalis ng bahay. Ayaw kong makita o makausap siya. Natuwa si Mr. Papes na makita ako at may mahalagang mga update. Nirecord niya ang pagbisita ni Susan sa Ken Building una, opisina ni Davis, pagkatapos ay kay Mr. Ken sa opisina ni Cohen. Pinag-usapan ni Susan, Cohen, at Davis ang paggamit ng aking pera, sabi ni Papes. Si Ken ay napakatagumpay sa real estate ngunit kulang sa liquid capital. Kailangan niya ng cash para maiwasan ang pag-default sa mga pagbabayad ng utang, na maaaring humantong sa mga foreclosure. Gusto ni Susan na maging isang real estate mogul at ginagamit si Ken bilang isang springboard. Kung gumuho ang imperyo ni Cohen, mawawala sa kanya ang kanyang pagkakataon at mapapahamak ang kanyang karera dahil ginawa niya ang karamihan sa mga pautang ni Cohen. Ngayon para sa ilang hindi kasiyas ang impormasyon, sabi ni Papes, nagpapakita ng isang maikling video ng pagpupulong. Mahirap panoorin. Ito ay higit pa sa kailangan mong makita, dagdag niya. Umuwi si Susan ng 6 p.m. at naghanda ng hapunan. Nagtanong siya, gusto mo bang suriin ang aking prospectus ngayong gabi? Oo, sagot ko. Gusto mo bang i-present ito, o basahin ko na lang ito? Bigyan mo ako ng whiskey at magpaka-comfortable muna, sagot niya. Inilarawan niya ng maayos ang ari-arian, na may mababang debt-to-equity ratio at solid net rental income, ngunit alam ko na ang anchor tenant ay nag-iisip na isara ang mga tindahan, na makakasama sa kita, dagdag niya. Kailangan ni Cohen ng cash para sa isang bagong luxury condo project. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa atin na may buwanang cash flow at pinabilis na amortization. Titingnan ko ang mga numero bukas. Maaaring gusto kong mag-invest ng higit pa sa $3 milyon na iminungkahi mo. Posible ba iyon? Tanong ko. Tuwang-tuwa siya. Kinabukasan, nagpanggap akong pinag-aaralan ng proposal. Alam na masamang deal ito. Tinawagan ko siya at nagtanong, maaari mo bang ipakita ito sa aking mga kakilala sa negosyo sa ibang bansa? Oo, mangyaring ipakita ito, sabi niya, iniisip na mapapabuti nito ang deal. Naisip ko na mas mabuti para sa atin. Tukuyin ang atin. Tayo ba ay isang mag-asawa? O ikaw at ang iyong mga kasintahan, sabi ko. Tatawagan ko ang aking mga kaibigan at titingnan ko kung ano ang maaari kong gawin, sagot niya. Mahal na mahal kita. Bamulong ako ng isang tugon at ginugol ang umaga sa pagluluwad ng mahahalagang bagay sa isang inuupahang Cadillac Escalade para sa biyahe patungo sa Scottsdale. Tinawagan ko si Susan at sinabi sa kanya na nagustuhan ng aking mga kaibigan ang ideya at lilipad ako papuntang Phoenix para makipagkita sa kanila. Tuwang-tuwa siya. Magkano sa tingin mo ang kaya mong itaas? Tanong niya. Maaari akong magsugal ng isa pang $2 milyon sa sarili ko, na gumagawa ng $5 milyon kabuuan. Ang iba pang mga kalahok ay maaaring magdagdag ng isa pang $5 milyon, sagot ko. Perpekto iyon, Bob. Perpekto, tili niya. Nag-book ako ng motel room sa Kansas City para magpahinga sa mahabang biyahe. Nag-hire din ako ng isang security company para bantayan ang kotse magdamag. Bumili ako ng isang weapon safe na kapareho ng modelo sa Chicago at ipinadala ito sa bagong bahay ni Tyler. Ang Sirius radio ang aking kasama, nagbibigay ng background noise. Naging maayos ang biyahe, at nakalikom ako ng mga pangunahing pangangailangan para sa bahay. Maganda sa pakiramdam na malayo kay Susan at sa kanyang mga pakana. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik ako sa Chicago at sinabi kay Susan na nakakuha ako ng isang $10 milyon na pakete para sa aking sarili at sa aking mga kaibigan. Gumugol ako ng 2 linggo sa pag-set up ng isang LLC at isa pang 3 linggo sa paghahanda at pakikipagnegosasyon sa mga dokumento ng pamumuhunan. Ang layunin ay upang maantala hanggang sa maubusan ng pera si Ken. Isang umaga bago umalis si Susan para sa trabaho, sinabi ko sa kanya, halos tapos na tayo sa papeles. Maaari tayong pumirma ng maaga sa linggong ito.
Ngunit ang deal ay hindi matatapos hanggang sa ang mga pondo ay nasa iyong bangko. Gusto kong talakayin ang ating kinabukasan. Sa tingin ko dapat kang tumigil sa pagtatrabaho ng husto para sa iba, tumuon sa ating mga pamumuhunan, at mag-enjoy sa buhay. Maaaring isaalang-alang pa nga ang pagkakaroon ng mga anak. Ano sa tingin mo? Gusto ko iyan, Bob. Magiging mahusay ito para sa atin. Salamat, sabi niya, umaalis ng bahay na masaya. Kalaunan, nalaman ko na dumiretso siya sa opisina ni Ken at nagdiwang kasama sina Davis at Ken. Sa susunod na linggo, pinirmahan ko ang pangwakas na papeles sa opisina ni Cohen. Binati ng lahat ang isa't isa, kasama sina Davis at Cohen na nakangisi sa akin. Kailan darating ang pera? Tanong ni Ken. Ililipat namin ang lahat ng mga pondo mula sa aking account sa Switzerland patungo sa iyong bangko sa isang pagpunta. Dapat itong dumating sa lalong madaling panahon, sagot ko. Umalis ako papuntang gitnang silangan pagkatapos pumirma sa mga dokumento. Mangyayari ang paglilipat ng pera habang wala ako sa bansa. Umalis si Robert Rogler sa Amerika ng tuluyan. Ang huling bakas ay isang passport stamp sa O'Hare International Airport. Pabalik sa gitnang silangan, sinuri ko ang mga security camera sa bahay. Nasa kama si Susan kasama si Davis. Pinasimulan ko ang fire alarm, na nagdulot ng kaguluhan. Gumugol ang fire department ng isang oras sa pagtatangkang hanapin ang pinagmulan. Dahil sa pagkakaiba sa oras, paulit-ulit kaming hindi nagkita ni Susan sa FaceTime. Nang sa wakas ay kumonekta kami, malamig ang kanyang tono. Kailan darating ang pera? Mahigit 1 linggo na ang nakalipas mula nang mapirmahan ang dokumento, ungol niya. Tumawa ako. Ang pera ay idineposito sa aking account, handa nang ilipat sa US, ngunit sarado na ngayon ang mga bangko dito. Ipapadala ko ito bukas kapag nagbukas sila. Ano pa ang nangyayari? Wala. Trabaho lang. Busy ako, kaya kailangan kong umalis. Mahal kita. Sagot niya. Ako rin. Paulem, sabi ko. Iyon ang gabi na namatay si Robert Rogler. Iyon ang perpektong oras para mag-isa siya sa bahay. Pinalitan ko ang isa sa mga emergency fire light sa strobe mode at mayroon akong speaker na handa sa isa pang kwarto. Binuksan ko ang strobe light, at tumalon siya. Mula sa kama. Pagkatapos ay sinabi ko ng malakas, Susan, tulungan mo ako. Inaalis nila ako. Tulungan mo ako. Hindi. Mahal kita, Susan. Pagkatapos ay nawala ang mga ilaw at mikropono. Katahimikan. Hysterical siya, sumisigaw, umiiyak, at humihikbi, halos hindi na makahinga. Nagmamadali siyang pumunta sa telepono at tinawagan si Davis. Dan, may nangyari. Nababaliw na yata ako. Nililiquidate si Bob, at tinatawag nila ang pangalan ko. Hindi ito panaginip. Bumangon ako sa kama at naglalakad sa kalye nang marinig ko ito. Natatakot ako. Pwede ka bang pumunta dito? Pakiusap niya. Medyo abala ako ngayon. Dahil panaginip lang yun. Wala yun. Uminom ka ng gatas at matulog ka na. Gaga, sagot niya. Sakto namang tumunog ang telepono ko. Siya yun, at hindi ko na sinagot. Sa halip, binasag ko ang telepono ni Bob. Wala nang ibang paraan si Susan para kontakin ako, walang kahit anong contact. Nagulat siya at nag-iisa. Ano kaya ang sasabihin niya kay Cohen? Nasaan na ang pera na ipinangako nila sa kanya? Wala sa kanila ang nakakakilala sa ibang partido sa deal na ito maliban kay Bob. Kung wala ang $10 milyon na yun, babagsak ang Cohen conglomerate. Pinanood ko siyang nakahandusay sa isang malaking lusak sa living room carpet. Nabigo ang plano niyang lumikha ng isang real estate empire. Malamang na matatanggal siya sa trabaho sa bangko at mawawala ang kanyang mga pinagkukunan ng kita. Hindi sapat ang kanyang sweldo sa bangko para sa kanyang lifestyle. Ang pera ni Bob ang sumasagot doon. Mayroon siyang $1 milyong na bahay, ngunit nakapangalan ito sa aming dalawa. At kung wala ang pirma ni Bob, hindi niya ito maipagbibili o maisasangla.
Pwede siyang tumira doon, ngunit mahal ang bahay na iyon na may buwanang buwis, utilities, at insurance. Sa Illinois, maaari mong ipahayag ang isang tao na patay na pagkatapos ng 7 taon na walang kontak, o 12 linggo na may katibayan ng mga dokumentadong kaganapan ng pagkamatay, tulad ng pagbagsak ng eroplano o isang malaking sunog, ang kailangan. Ni ang US Army Marines ni ang gobyerno ng Iraq ay maglalabas ng mga sertipiko ng pagkamatay. Hiniling ni Bob sa kanyang CIA supervisor na i-freeze ang kanyang personnel file at itanggi ang anumang kontak ng CIA kay Robert Rugler sa dahilan na protektahan ang kanyang pamilya mula sa paghihiganti ng mga rebelde. Si Robert Rugler ay hindi naiiral. Papalit si Tyler Connors sa posisyon ni Bob Ruger. Kailangang maghintay si Susan ng 7 taon para maibenta ang bahay. Wala siyang mga code sa mga offshore account ni Bob. Ang tanging pera na mayroon siya ngayon ay mula sa bangko. Ayaw kong ihiwalay ang $1 milyong na bahay, ngunit mawawalan pa rin ako ng kahit kalahati nito sa diborsyo. Ang natitirang kalahating milyon ay isang malaking halaga na babayaran para sa pag-alis. Pinanood ko ang drama sa mga sumunod na araw habang umaasa siya na buhay si Bob. Ngayon ay handa na kami para sa final act. Tulad ng maraming iba pang mga servicemen sa ibang bansa, madalas silang niloloko ng kanilang mga asawa at kasintahan. Nang malaman ng aking mga Marine buddies ang tungkol sa aking mga problema, tinanong nila kung maaari silang tumulong. Alam mo, gulpihin ang isang tao. Ako naman, gusto ko ng isang bagay na mas pangmatagalan at masaya para sa aking sarili. Ang nakakatawang bahagi ay wala siyang ideya na alam kung isa siyang puta at ako ang nag-orkestra ng buong pagbagsak ng kanyang karera at mga kaibigan hanggang sa siya ay palayasin sa bahay. Pinagtawanan ko ang kanyang nalalapit na krisis sa pananalapi. Lumabas kami, kung saan hindi namin makita ang aming compound, at naglagay ng 2 mesa, na tinakpan ang mga ito ng isang asul na tarp. Isang Marine, na nakasuot ng tribal clothing, ang kumuha ng isang AK-47 mula sa weapons room at inilagay ito sa mesa. Umupo ako sa pagitan ng mga mesa na ang ulo ko lang ang nakalutang sa asul na tarp na nakabalot sa aking leeg. Nilagyan ng chalk ang aking mukha upang magmukha itong kulay abo. Ang aking mga labi ay pininturahan ng dark blue, at ang aking buhok ay sinabuyan ng asin. Ketchup ang ikinalat sa buong mesa at sa paligid ng aking leeg. Mukhang pinugutan ako ng ulo, at hawak ng rebelde ang aking ulo para hindi ito gamulong sa mesa. Kumuha kami ng ilang mga larawan mula sa iba't ibang mga anggulo at napagpasyahan na ang pinakamagandang larawan ay isang diretso na kuha na ang aking asul na mga mata ay nakatingin ng diretso. Napagpasyahan ng mga Marines na ito ang perpektong paghihiganti para sa akin. Pagkalipas ng 3 linggo, 2 Marines ang pumunta sa bahay ni Susan at kumatok sa pinto. Binuksan ni Davis ang pinto at sinabi, na ibigay na namin ang pera sa Salvation Army, at sinimulang isara ang pinto. Ang pagsasara ng pinto ay nag-ambala ng isang size 11 na sapatos. Nandito kami para makita si Mrs. Robert Rugler tungkol sa kanyang asawa, sabi ni Susan. Pumasok po kayo. Ang mga Marines ay nakasuot ng dress uniforms ngunit walang name tags. Pinanood namin ng aking mga Marine buddies ang lahat sa pamamagitan ng security camera. Kayo po ba si Mrs. Robert Rugler? Tanong ng isa sa mga Marines. Oo, sagot ni Susan. Mayroon kaming larawan ng isang Amerikanong niliquidate. Sa tingin namin ay baka asawa nyo. Ito lang ang paraan namin para makilala siya dahil hindi kami makakakuha ng DNA mula sa litrato, paliwanag ng Marine. Napasinghap siya at namutla. Sige, ipakita nyo sa akin ang litrato. Agad siyang nagsimulang humikbi. Hindi. Bakit siya? Magpapamilya pa lang kami, at papayagan niya akong magbitiw sa trabaho. Tinawag niya ako noong gabing mamatay siya. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Paano ko makakayanan ang sarili ko sa pagkaalam ko sa ginawa ko sa kanya? Nasaan ang iba pang bahagi ng katawan niya? Tanong niya, unti-unting tumigil sa pag-iyak.
30 katawan ang itinapon sa isang hukay at tinabyunan ng bulldozer. Ang mga ulo ay nakasalansan sa isang malaking tumpok sa labas ng compound, sabi ng Marine. Nagsimula siyang sumuka habang hindi mapigil ang humihikbi. Hindi ako sigurado kung dahil ba mahal niya ako o dahil sa nalalapit na pagbagsak sa pananalapi na alam niyang darating. Pasensya na kami sa masamang balita sa inyo. Gusto niyo bang tawagan namin ang isang tao para sa inyo? Tanong ng Marine. Hindi. Salamat. Humihikbi niyang sabi habang naglalakad sila palabas. Kinuha ng isa sa mga Marines ang litrato at ibinalik ito sa kanyang briefcase. Sa kabilang block, pinagtawanan nila ang papel na ginampanan nila sa pagpapabagsak sa kanya. Iniwan siya ng kanyang asawa at itinago ang lahat ng kanyang pera. Habang sumasakay sila sa kotse, narinig nilang sumigaw si Davis, "Nasaan na ang aming $10 milyon? Ano ang nangyari sa $10 milyon? Paano namin makukuha ang aming $10 milyon? Malulugi kaming lahat kung wala yun."